So, tumayo tayong lahat at atin pong ayaw. Ayan, okay. So, ito po ay nasa Philippians chapter 3. So, let's begin verse 7. Okay? Ang sabi po rito, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Verse 8, what is more? I consider, wag mo na, hindi ko pa nabasa. I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ. Of Christ Jesus. Ano sabi niya rito? Lord. For whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Amen. Then, next verse. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. And then verse 10. Sabay-sabay tayong magbasa. I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming what? Becoming like Him in His death. And so, somehow, attaining to the resurrection from the dead. So, ang kanyang mensahe, mga kapatid, ay, kung papasinin po ninyo, 2 beses po binanggit dyan eh. At ito yung pangalawa na sinabi niya, Amen, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him. Amen. So kung meron tayong pattern na susundan, mga kapatid, ito yung pattern, amen, ni Paul. Paul said in his letter in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, andun yun eh. Sinabi nun, follow me as I follow Christ. Amen. So, kung meron po tayong susundan, sundan po natin yung talagang sumunod kay Jesus. Dahil kapag ang sinusundan po natin ay sumunod kay Jesus, tiyak ang susundan mo ay si Jesus. Meron tayong sinusundan. At wala po tayong kumbaga sa sastre, yung mananahe, yung master cutter. Mga kapatid, yung master cutter, gumagawa yan ng pattern na bago siya gumawa ng isang damit, meron siyang pinagbabasihan, mga kapatid. Ganon din po sa discipleship. Amen. Si Jesus po ang siyang pinaka-pattern nating lahat. At kung saan dito, mga kapatid, the beginning or the first step to follow Christ, mga kapatid, is to know Him. To know Christ. Kilalanin mong mabuti, mga kapatid. Baka matagal ka na mananampalataya ni Jesus, pero hindi mo pa siya lubos na kilala. This morning, mga kapatid, ito yung ating bibigyan ng pansin upang sa pagsunod natin sa Kanya, mga kapatid, ay hindi ho tayo nagkakamali ng sinusundan, bagkus, mga kapatid, habang nakikilala mo siya, lalong tumitibay ang pananampalataya mo sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Pray tayo. Panginoon, ang iyong salita
ay patuloy po na mahayag sa amin. At ikaw po ang manguna, Panginoon, sa iyong mga anak. Pagpalain mo po ang bawat isa na tatanggap ng iyong mga espiritual na mga pagpapala na sa araw na ito ay muli po ng iyong mga kalooban ay mahayag sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Ang papuri ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Praise God. Slide mo nga. Ito yung pamagat eh. Sabihin natin, no, Jesus. Amen. Praise God. Kilalanin mo si Jesus, mga kapatid. Alam nyo, ang Panginoon nagtatanong yan eh. Kung mababasa po niyo yung chapter 16, mga kapatid, na tinanong niya mga disciple, di ba? Kung ano ba ang sabi ng ibang tao patungkol sa Kanya. Maraming iba't ibang mga pahayag, mga kapatid, o ang pagkakakilala ng mga tao patungkol sa ating Panginoon. So knowing Jesus, mga kapatid, starts, amen, in our encounter with Him. Paano mo na-encounter ang Panginoon? Si Paul na siyang sumulat nito ay may personal encounter. Kung paano niya nakilala si Jesus, nangyari yan nung kasagsagan, mga kapatid, ng persecution, dala-dala niya, mga kapatid, amen. Yung pong authority na meron siyang kapangyarihan na hulihin ang lahat ng mga mananampalataya ni Jesus. Na kapag meron siyang nasumpungan ng mga believer, amen, sila po ay ikukulong, mga kapatid. Amen. Ganon po ang buhay ni Pablo. Ang kanyang pangalan dati, Saulo, napalitan po ng Pablo, mga kapatid. Amen. Talagang sumisilakbo yung kanyang galit, mga kapatid, sa mga mananampalataya ni Kristo. Kung mababasa po ninyo sa Acts chapter 9, doon po nangyari yung kanyang encounter kay Jesus. Na habang siya ay naglalakbay sa daang Damascus, mga kapatid, bigla pong may liwanag, mga kapatid, praise God, na kanyang nakita na dahilan para siya ay napasubasob, mga kapatid, sa lupa. Sa tindi ng liwanag na kanyang nakita, mga kapatid, amen, praise God, nagtanong siya, mga kapatid, ano? Ang tanong niya, sino ka baga, Panginoon? At sumagot, mga kapatid, si Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Imagine, mga kapatid, ang kanyang pinag-uusig ay yung mga believer. Pero ang sabi ng Panginoon, amen, ang tunay na pinag-uusig ni Pablo ay walang iba kundi ang Panginoon. Praise God. At dahil doon, mga kapatid, doon nagpasimula, itong si Pablo ay nakakilala kay Jesucristo, mga kapatid. Tinanggap niya ang Panginoon. Amen. Sino ka baga, Panginoon? Nakilala niya, mga kapatid, na yung Panginoon na kanyang kinikilala before ay hindi po si Jesus. Meron siyang kinikilalang iba. Pero ito kakaiba yung nangyari sa kanya sapagkat personal, nagkaroon siya ng encounter kay Jesus, mga kapatid, dahilan upang magkaroon ng tunay na pagbabago, tunay na pananampalataya, at tunay na kahulugan ng buhay, amen, itong taong ito. Tingnan nyo, mga kapatid, ang pagkakaiba ng buhay niya noon at buhay niya ngayon. Malaki. Bagamat noon, sinasabi po ni Pablo, mga kapatid, amen, na lahat ng bagay ay nasa kanya. Lahat ng bagay, mga kapatid, amen, praise God, kayamanan, amen, kilala siya, mga kapatid, bilang isang mahusay na tagapagtanggol ng kautusan, mga kapatid. Pero sabi niya, lahat ng kanyang achievement sa buhay ay inari niyang basura lamang. Alang-alang kay Kristo, that I may know Him. Amen. Upang higit ko siyang makilala.
mga kapatid. Hallelujah. Kung si Pablo may purpose na makilala si Jesus, dapat tayo din. Meron tayong purpose dapat na makilala po natin si Jesus. Amen, na atin pong sinusundan. Everybody say amen. Because the purpose, next slide mo nga, nasa na yung ating our purpose is to know Jesus. Amen. Kung meron kang layunin sa buhay, ito ang isa sa pinaka-importante na layunin, mga kapatid. Amen. Na makilala mo si Jesus, mga kapatid. Amen. Katulad ng pagkakilala, mga kapatid, ni Pablo sa ating Panginoong Hesukristo. Dati ang kanyang existence, nabubuhay lamang siya, mga kapatid. Amen. Sa mga bagay na mayroon siya. Masaya siya sa kanyang natamo sa buhay. Masaya siya, mga kapatid, amen, dati. Doon sa mga bagay, amen, na naabot niya, na narating niya. Praise God. Pero nagkaroon ng shifting. Nagkaroon, mga kapatid, ng pagbabago sapagkat ang lahat ng iyon ay napalitan. Ang mahalaga sa kanya, hindi na po kung ano po yung kanyang narating sa buhay. Ang mahalaga sa kanya ay yung makilala niya si Jesus sa kanyang buhay, mga kapatid. Amen. Na dapat ganun din po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, mga kapatid, amen, ang unang chapter ng Philippians ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa mga taga-Pilipos, mga kapatid. Amen. Na kung saan sila po ay naging bahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Walang pagkaiba sa ngayon, mga kapatid, no? Amen. Kayo po ay partner o partners, mga kapatid. Yan, salamat, bro. Bro, yung hamburger nito, bro, ha? Hallelujah. So pinapasalamatan niya yung mga taga-Pilipos. Sa chapter 2, mga kapatid, amen, mababasa po natin doon na ang mga taga-Pilipos ay kanyang ini-encourage, mga kapatid. Ini-encourage niya na ang pananampalataya ay huwag nilang bibitawan, mga kapatid. Praise God. I-embrace nila yung katotohanan. Huwag nilang hayaan, mga kapatid, na yung katotohanan ay mawala sa kanila, mga kapatid. Sapagkat alam po natin na ang katotohanan ay napakahalaga. Yun ang magpapalaya sa atin, katotohanan. And then yung binasa natin ay chapter 3, mga kapatid. Na doon sa chapter na binasa natin, mga kapatid, hallelujah, kanya pong inisa-isa yung kanyang mga credentials, yung mga bagay na kanyang narating, mga kapatid. Amen. Praise God. At kung saan, mga kapatid, na kung saan itong mga bagay na ito ay, ang sabi po niya, mga kapatid, ay mas higit binigyan niya ng halaga si Kristo kaysa sa mga bagay na dati na mayroon siya, mga kapatid. Ito'y kanyang itinuring na walang halaga. Itinuring niya na basahang marumi. At itinuring niya na basura, mga kapatid. Yung mga bagay na kanyang na-achieve sa buhay, mga kapatid. Praise God. Pero, mga kapatid, bakit? Mas binigyan po niya ng importansya si Jesus kaysa sa mga bagay na material na kanyang naabot. Amen. Kung sa ganda ng buhay, si Pablo, ang ganda po ng buhay niya, mga kapatid. Amen. At kinikilala siya sa panahon niya, mga kapatid. Pero lahat ng mga yun, lahat ng mga bagay na yon, mga kapatid, ay isinangtabi ni Pablo sapagkat hindi kayang tumbasan ng anumang bagay na abot niya sa buhay compare, amen, kay Jesus.
Amen ba mga kapatid? Amen. Kung tayo kaya ay papipiliin, sino bang ating pipiliin? Si Jesus o ang mga bagay na material sa mundong ito? Kapatid, sino ang iyong pipiliin? Sabi ni Jesus, ang sino mang nais sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. Amen ba mga kapatid? Amen. Praise God. Pasanin ang kanyang krus sa araw-araw at sumunod sa akin. Yan po ang sinasabi mga kapatid ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ibig sabihin, knowing Jesus mga kapatid is much importance. Ito po ay mas mahalaga mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya yung kanyang desire, yung kanyang pagnanasa mga kapatid, ay hindi na patungkol sa mga bagay, amen, sa mundong ito. Ang kanyang desire mga kapatid ay kung paanong mas lalo pa niyang makilala si Jesus. Amen. Dapat ganyan din po tayo. Mas lalo dapat nating makilala ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Sapagkat, amen, si Jesus ay mas mahalaga kaysa material na bagay. Are you agree, mga kapatid? Jesus is more, o siya po ay mas importante. Siya po ay mas higit, mga kapatid, na mahalaga kaysa material na bagay, mga kapatid. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya sa kanyang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, kanyang ipinagpapatuloy na maging matatag, amen, at maging matibay yung kanyang relasyon kay Jesus, mga kapatid. Amen. Yun po yung kanyang binibigyan ng halaga. Hallelujah. So sa ngayon, mga kapatid, taglay po natin ang salita ng Diyos. Hawak-hawak po natin. Sa cellphone nyo, meron na pong apps patungkol sa salita ng Diyos, mga kapatid. Na yung salita ng ating Panginoon, na kung ito ay patuloy po nating babasahin, patuloy po tayong matutulungan ng Scripture para mas patuloy nating makilala ang Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Ito po ang tutulong sa atin para lumago yung ating relasyon kay Jesus. Amen, mga kapatid? Hallelujah. And then, ang salita ng Panginoon, siyempre, mahalaga po yung panalangin. Na kung wala po yung prayer, mga kapatid, hindi ho tayo lalakas. At hindi po tayo magpapatuloy na mabubuhay kung wala po yung panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So knowing Jesus is the purpose of every believer. Amen. Kaya kung meron po tayong layunin, isa po sa pangunahing layunin po natin ay kung paano natin makikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Para sa atin, mga kapatid, siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba? Praise God. Sa kanyang pagkatao, alam po natin, mga kapatid, amen, nagugutom siya. Praise God. Pero sa kanyang pagka-Diyos, nagpapakain po siya ng libo-libo. Bilang pagkatao, napapagod siya, mga kapatid, pero sa kanyang pagka-Diyos, wala po siyang kapaguran. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. So now Jesus, mga kapatid, kung walang Jesus, wala po tayong Savior because Jesus means Savior. Amen. Pero,
Hindi po lamang natin tinatanggap siya bilang Savior. Kasi kulang kapag ang pagtanggap mo kay Jesus ay Savior lamang at hindi siya Panginoon ng buhay mo. Tandaan po natin, siya po'y Panginoon. Hindi lamang po tagapagligtas. Siya po ay Panginoon. Pero sa sulat ni Pablo, mga kapatid, sa Pilipos, makikita natin kung anong katangian meron si Jesus. Si Jesus, bagamat Diyos, ano yung katangian niya? Kahit siya'y Diyos, mga kapatid, ay nagpakababa siya. Hindi ho tayo maaabot ng Panginoon kung hindi po siya bababa at para tayo ay maabot, mga kapatid. Amen. So bagamat siya'y Diyos, mga kapatid, pero siya ay nagkatawang tao, mga kapatid. At ang sabi ni Pablo, mga kapatid, siya ay nagpakababa at naging masunurin po siya hanggang sa siya'y ipako sa krus, mga kapatid. Hindi tumanggi ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Yun po ang Jesus na namatay para tayo'y maligtas. Kaya kung wala po si Jesus, mga kapatid, wala po tayong kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay nakay Jesus lamang. Everybody say amen. Meron tayong kaligtasan sa Kanya na sinasabi po na kapag kinonfess natin ang ating mga labi na si Jesus ay Panginoon. Romans chapter 10 verse 9. If we confess with your mouth that Jesus is Lord. Amen. Kung ipapahayag mo ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na siya'y binuhay na maguli, mga kapatid. Siya'y nabuhay na maguli. Hallelujah. Ang sabi po rito, ikaw ay maliligtas. Paano po tayo maliligtas? Sa pamamagitan ng confession. Confession that Jesus is Lord. Amen ba, mga kapatid? When we say Lord, mga kapatid, hindi na ikaw ang nagmamay-ari. Pag sinabi kasing Lord, mga kapatid, ang ibig sabihin nun, owner, boss, amen? Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Praise God. Siya ang nagmamay-ari, mga kapatid. At ang sabi po, amen, tayo ay maliligtas. So paano po ang isang tao maliligtas? Sa pamamagitan ng confession that Jesus is Lord. Amen. Kaya dapat, kung siya yung Lord mo, siya yung dapat na nasusunod. Hello? Hindi na po tayo. Hindi na ako, hindi na ikaw, kundi si Jesus na ang dapat na nasusunod. So knowing Jesus, mga kapatid, amen, hindi lamang siya Savior, but Jesus is our Lord. Tandaan niyo yung confession ng Old Testament, Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Gaano karami ang Panginoon? Only one. There is only one Lord. And if we confess that Jesus is Lord, amen. Yung Old Testament, mga kapatid, amen, ay hindi iba sa Lord na nagpapakilala na si Jesus. Amen. Siya po ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang tanong, kailan mo ba siya ginawang Panginoon? That is a good question. Hanggang kailan mo, mga kapatid, kailan mo ginawang Panginoon si Jesus? Kasi kung si Jesus ay Panginoon na ng buhay mo, mga kapatid,
magre-reflect po yan sa iyong mga priority sa buhay, sa iyong pagsunod kay Jesus. Amen? Makikita po yung unti-unting paglago ng iyong pagsunod kay Hesus Kristo, mga kapatid. Tandaan po natin, naparito si Jesus, hindi po tayo para gawin niyang religious. Si Jesus ay naparito para gawin niyan tayong righteous. Everybody say righteous. Matuwid. Amen. Kaya kapag sumunod kay Jesus, mga kapatid, matutuwid talaga direksyon ng buhay mo. Maiiba talaga ang takbo ng buhay mo sapagkat ang sinusunod mo ay walang iba kundi si Jesus. Dati magsabi ng amen. Pag tinanggap mo siya, may assurance ang Panginoon, amen, na tayo ay ginawa niyang anak. Binigyan tayo ng karapatan para tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay tatawaging disciple ni Jesus, ang mga tunay na disciple ni Jesus ay ginawa siyang Panginoon ng kanilang buhay. Everybody say amen. Hindi ka maaring makasunod kay Jesus as long na hindi mo pa iiwan ang mga bagay, mga kapatid, amen, na gustong-gusto ng pita ng iyong laman. Mahirap sumunod, mga kapatid, kapag hindi mo sinusuko ang buhay mo sa Kanya. Yan ang tanong ko, kailan mo ginawang Panginoon si Jesus sa buhay mo, mga kapatid? Amen. Kaya kung hindi pa, na totally surrender ang buhay mong yan, amen, suko mo na. Dahil kung hindi mo susuko, mga kapatid, praise God, kanino mo yan sinuko? Yun ang tanong. Kung hindi kay Jesus mo isusuko, kanino mo isinuko? Kapatid, amen. Hindi pa huli ang lahat para isuko ang buhay kay Jesus. Sapagkat ang pagsuko ng buhay kay Jesus ay may garantisadong kaligtasan. Amen. Kaya kung gusto mo ng, amen, garantisadong kaligtasan, amen, suko mo na ang buhay mo sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. So, paano natin kikilalanin ang Panginoon? Dapat araw-araw. Sabihin natin, araw-araw. Hindi every other day, mga kapatid, but every day. Ang pagkilala sa ating Panginoon, mga kapatid, amen, ay araw-araw. Dari magsabing amen. Paano ko siya makikilala, Pastor? Kapatid, meron kang Bible. Ang Bible, yan ang magtuturo sa iyo patungkol kay Jesus. If you read your Bible every day you will know who Jesus is. Amen. Kaya, defende mga kapatid, sa iyong devotion, amen, sa pagbabasa ng Scripture. Because the more you read the Bible, mga kapatid, the more na meron kang natutuklasang bago. Amen ba, mga kapatid? Kaya, importante, mga kapatid, na tayo nagbabasa. Because the Word of God or the Scripture, sinasabi ni Paul, mga kapatid, na ito ay kinasihan, inspired. Ang ibig sabihin noon, mga kapatid, amen, yan po ay praise God. Galing yan sa hininga ng Diyos. Breath of God. Yung salitang inspired, yan ay breath of God, mga kapatid. Hininga ng Diyos. Kaya nga, ang tunay na buhay ay galing sa hininga ng Diyos. Amen, mga kapatid? Praise God. At ang salita ng Panginoon ay mapapakinabangan po natin, mga kapatid,
Amen? At tutulungan po tayo as a disciple of Jesus, mga kapatid, if we read the Bible every day. Amen. Ano ba ang mga bagay na pwede nating mapakinabangan sa Bible? Amen. Ito po ay nagtuturo, mga kapatid. Ibig sabihin na kung saan yung pagtuturo ng Panginoon, ito ay nagbibigay ng instruction. So the Word of God is instructional. Ibig sabihin instructional, amen. Ano man ang mga bagay na ipagagawa sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, diyan mo mababasa. Sa Bible, mga kapatid. And then, the Word of God ay mapapakinabangan para i-rebuke tayo, mga kapatid. Pag wala na pong magre-rebuke sa atin, mga kapatid, mananatili na lang tayo sa pagkakamali o pagkakasala natin, mga kapatid. Pero kapag tayo ay nire-rebuke ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin yon, mga kapatid, ayaw ng Panginoon ay kay maligaw. Kaya ka nire-rebuke, kaya ka sinasaway. Dahil kapag hindi ka sasawayin, ikaw ay tuluyang mawawala at maliligaw sa landas ng Panginoon. Amen. It corrects us. Ito po ay nagtutuwid sa atin, mga kapatid. Tayo ay inilalagay ng Panginoon sa tama. Amen? Saan tayo nilalagay? Sa tama. Doon tayo inilalagay ng Panginoon, mga kapatid, praise God, para magawa natin yung tama. Amen po ba? At ito po ay nagtuturo sa atin para tayo ay i-train, mga kapatid, sa righteousness. Amen. Para tayo ay maging matuwid, mga kapatid. Amen ba? Praise God. At i-equip tayo, mga kapatid, para tayo ay mamuhay sa makadiyos na pamumuhay. Hallelujah. Praise God. So, salamat po sa Panginoon. Buti na lang may salita ng Diyos na nagbabago at nagtutuwid ng ating mga buhay. Paano na lang kung wala yung salita ng Panginoon, mga kapatid? Mananatili tayo sa mga sarili nating katwiran. Dahil ang tao may sariling katwiran. Pero ang mga sumusunod, amen, kay Jesus, ang kanyang katwiran ay ang mga salita ng Panginoon. Lahat niyo magsabi ng amen. Praise God. So the Bible shows us the way, amen, para tayo ay lalago sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Hallelujah. At tandaan po natin, ang salita ng Diyos, ito yung banal na salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng karunungan. Amen. Tandaan po ninyo, ang tunay na kaalaman at karunungan ay yung salita ng Panginoon. Maraming taong matataas ang pinag-aralan, pero pag tinanong mo sa Bible, mangmang. Amen, mga kapatid. Matataas ang kanilang pinag-aralan, pero hindi alam ang scripture, mga kapatid. Hallelujah. So tayo ay tinuturuan, amen, upang tayo, mga kapatid, ay maging marunong, hallelujah, patungkol sa pagkilala sa Panginoon at malaman natin yung paraan ng paglago ng pananampalataya kay Jesus. Lahat yung magsabi ng amen. So, through the Word of God. Pangalawa, through prayer. We will know Jesus. Amen. Malalaman natin, mga kapatid, si Jesus o sino si Jesus sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating pananalangin. Lahat yung magsabi ng amen. Hallelujah. So, mahalaga po ang prayer. Sapagkat ito ang naglalapit sa atin sa presence ng ating Panginoon. And every time na gusto mong makipag-communicate sa Panginoon, amen,
mag-pray ka, ang Panginoon ay makikipag-usap sa iyo. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay makikinig sa iyong panalangin, mga kapatid. At siyempre, kailangan natin ng Holy Spirit. Amen. Ang isa sa pinaka-importante, mga kapatid, na para mas lubos na makilala natin ang ating Panginoon, kailangan natin ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Lahat ay magsabi ng Amen. Alam niyo, kung walang Holy Spirit, hindi ho tayo kompleto kung wala yung Espiritu Santo. Ito ang nagbibigay sa atin ng buhay, mga kapatid. Amen. Na kapag ikaw ay puno ng Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid, masigla ang paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Praise God. Hindi matamlay. Bagkus, masigla, mga kapatid. May kagalakan. Ang paglilingkod sa Panginoon dapat may kagalakan. Everybody say Amen. Praise God. So, kung hindi ho tayo magkakaroon ng mga bagay, mga kapatid, na nais ng Diyos, hindi po natin lubos na makikilala ang ating Panginoon sa ating buhay. Tandaan po natin yung tatlong yan. Salita niya, panalangin, at yung kanyang Espiritu Santo, mga kapatid. Amen. Yung tatlong yan, mga kapatid, ay mahalaga na nararapat, amen, na taglay po natin. At dapat priority po natin yan, mga kapatid. Praise God. To know Jesus is our purpose. Kaya kung meron kang ibang purpose, mga kapatid, wag mong kalimutan, ang higit na purpose, mga kapatid, is to know Jesus, mga kapatid. Amen po ba? Praise God. Pakilala natin o makilala natin ng lubos ang Panginoon sa buhay natin. Dahil kapag nakilala mo ng lubos ang Panginoon sa buhay mo, amen, magiging intimate ang iyong relasyon sa Kanya. Mahirap sumunod sa hindi kilala. Amen. Mahirap sumunod sa hindi mo naman kilala. Pero kung kilala mo siya, mga kapatid, pag sinabi niya, tanda natin si Jesus, may mga pagkakataon, sinusubok niya ang tao. Kung susunod ba o hindi. Katulad ng taong mayaman. Di ba? Tinest ng Panginoon yung binatang mayaman. Amen. Pero sad to say, na ang mas pinili niya ay yung kayamanan niya kaysa sumunod kay Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan po natin, ang tunay nating kayamanan ay si Jesus. Hallelujah. Minsan, may mga taong naiinggit sa mga taong maraming pera. Ang ganda ng bahay, may mga sasakyan, mga kapatid, daming ari-arian. Amen. Huwag tayong mainggit, mga kapatid. Kung sila man ay may mga ganong bagay, tandaan po natin, wala man tayong mga ganong bagay, pero may Jesus naman tayo. Jesus is more than enough. Amen, mga kapatid? Amen? Si Jesus, ang pinakamahalaga sa buhay natin. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy po nating luwalhatiin ang Panginoon. Hallelujah. Habang tayo ay
nagpupuri sa Panginoon, mga kapatid, muli po, damahin po natin, mga kapatid, ang Panginoon. Tunay po ba na nariyan siya sa iyong puso? Tunay ba na siya ginawa mo ng Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy ka naming pupurihin sapagkat dakila ka sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang aming tunay na Diyos at aming Panginoon sa aming buhay. Lord, nawa matulad kami kay Pablo na kung paanong ang taong ito ay mas higit niya na binigyan ng importansya ang makilala ka kaysa sa mga bagay na kanyang naabot sa buhay. Lord, patuloy ka naming pinapapasok sa aming buhay. Patuloy kang maghari, Lord. Patuloy kang maghari sa buhay po namin. Patuloy kang manguna, Panginoon, sa iyong mga anak. Patuloy ka naming makilala mula sa iyong mga salita ay patuloy kang mahayag sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, taging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, taging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasayaw, sumasamba sa'yo. Lakas ko ay nanggaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, taging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling
sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, sa patuloy po na pagpapaalala sa aming lahat. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay patuloy po na nagtutuwid sa amin at nagtuturo, Panginoon, ng mga bagay po patungkol po sa ikalalago at ikauunlad ng aming pananampalataya. Lord, patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, O Lord. Ikaw po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat po ng marami. Salamat po sapagkat napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray nawa sa iyong mga anak na narito, patuloy mo po silang gabayan ng iyong Santong Espiritu. Ano man ang kanilang gagawin sa buhay, Lord, huwag mong hayaan na hindi kalooban mo ang masusunod, kundi kalooban mo dapat ang masunod. Hallelujah. Ituwid mo kami, Panginoon, kung kami man po ay nakaagawa ng mali, itama mo kami, Panginoon.